This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Good morning, Maricel. Ano man po ang tawag ninyo sa inyong mga nanay, don't forget to thank the lady who brought you to this world. And remember, no gift to your mother can ever equal her gift to you, which is your life. Correct ka dyan, Admiral, ha? Kaya more than the father is the mother. Una yung Mother's Day. Yeah, muna yung Mother's Day. Alam mo, sa totoo lang, ha? Ang nanay po, mababaw ang mga kaligayahan. Abay, simpleng kiss, simpleng hug. Aba, okay na yan. Masayang-masaya na sila. At dahil araw nga po ng mga nanay, may special segment po tayo na inihanda para sa kanila. Okay. That's good. Special segment. And of course, after that, we will also feature the Seamen's Hospital in Cebu. Ay, kakaiba yan. Maganda yan. Bihira natin nabibisita ang Cebu, kaya kailangan talagang puntahan yan. Okay, gayon din ang masayang Yanang Marino, iba ka caravan sa Sailor's Home at Seamen's Village. Tiyak na masisiyahan kayo sa mga inihanda namin para sa inyo. Kaya sit back, relax, all aboard dito sa Yan ang Marino. Do you want to make your mother feel truly important? Try these fun and loving activities that will surely bring smiles on her face. And with mothers, as you all know, it's really the thought that counts. Alam niyo ba na ang Mother's Day celebration ay nagmula pa sa sinaunang kasiyahan ng mga Grieko bilang pagbibigay pugay kay Rhea na kinikilala nilang ina ng kanilang mga Diyos. At noong 1912, itinatag ni Anna Jarvis ang Mother's Day International Association at sa kanya rin nagmula ang katagang Second Sunday in May at Mother's Day. Ang pagdiriwang ay isinabatas naman noong 1914 ni US President Woodrow Wilson na sinundan naman ng iba't ibang bansa katulad ng Pilipinas. It is a day to honor and pay homage to the woman who gave us life. Pero teka, paano ba natin talagang maipapakita sa ating mga nanay ang ating buong pusong pasasalamat? Naku mga kapamilya, di kailangan gumasta ng malaki para ang pagmamahal ay maipadama. Simulan natin sa umaga, almusal pa lamang. Huwag mo nang paglutuin si nanay. Sa halip, ikaw ang maghanda ng almusal para sa kanya. Siyempre, idamay mo na rin ang iba. Chocolate at bulaklak? Why not? Siguraduhin mo lang na ang ibibigay mo paborito niya, ha? Kuya, samahan mo kaya si nanay mamalengke at ikaw ang magbuhat ng kanyang pinamili. Tiyak ko, matutuwa pati si tatay pag ginawa mo yan. Ikaw naman ate, dalhin mo si mami sa spa para sa isang relaxing massage o kaya ay magpa-manicure at pa-pedicure kayong dalawa. Kung mahilig naman sa halaman si nanay, bigyan siya ng plant in a pot at tulungan siyang itanim ito. O kaya, ikaw ang magdilig ng halaman ni nanay. Pwede ring mag-movie marathon at home. Magluto ka ng popcorn at piliin ang mga films na paborito niya. Mahilig ba siya sa music? Aba, mag-download ng kanyang paboritong kanta at isave ito sa kanyang cellphone. Bigyan siya ng medical card para siguradong okay ang kanyang kalusugan. Ang pagbibigay pugay sa ating mga ina ay hindi kinakailangang maging isang magarbong okasyon dahil may tatamis pa ba sa sulat o kaya sa yakap at halik with matching I love you, Nay. Happy Mother's Day po! Mga kamarino, sa init ng panahon ngayon ay talaga namang nakakainis at nakakapagod maghanap ng trabaho sa labas.
Buti na lang, mayroon ng Seafarer Center sa 5th level ng SM Manila. Siguradong panatag at komportable ka pa. Bukod sa nakaupo ka na, air condition din. May libreng internet, inumin, at kung ano-ano pa. May free seminars din na maaring makatulong sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, Camarino, sa Seafarer Center na ako. San ka man, namimiss ka nila. At dahil mahal mo sila, dapat benepisyo protektado ka. Mag-member sa SSS kahit saan ka man sa mundo para may benepisyo ka at ang iyong pamilya. Kung ano-ano ang mga serbisyong kanilang ino-offer ngayon sa mga seafarers at kanilang mga dependents. Mga ka-amusup, bisitahin po natin ang ating Seamen's Hospital sa Cebu. Aba, ito po'y katuwang pagdating sa pangangalaga sa kanilang kalusugan at sa kalusugan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ating alamin ang mga serbisyong hatid ng Amusup Seamen's Hospital sa Cebu. Mga Camarino, kilalanin natin ang Seamen's Hospital Cebu. Kinapanayam namin ang kanilang medical director upang malaman natin kung ano-ano ang mga serbisyong kanilang ino-offer ngayon sa mga seafarers at kanilang mga dependents. Ang Amusup Seamen's Hospital Cebu, ang unang branch ng Seamen's Hospital sa labas ng Metro Manila, binuksan siya at inaugurate siya noong April of 1997. Meron kaming PhilHealth accreditation and then also ISO 9001 accreditation. Umaabot sa 160 ang nagpapagamot sa Seamen's Hospital Cebu kada araw. Kabilang sa mga serbisyong binibigay ng 60-bed capacity, tertiary hospital na ito ang We have the major medical services, internal medicine, which is adult medicine, general surgery, meron din tayong general pediatrics for children's diseases, and obstetrics and gynecological department for childbirth and women's diseases. And then we also have the anesthesia department to complement our surgical cases, including our department of eye, ear, nose, and throat, which is also surgical in nature yung ibang cases nila. And then we also have a department of radiology for diagnostic services for x-ray, ultrasound. And then we also have the department of pathology for the laboratories, diagnostic laboratories, dental department, dental medicine department for general dentistry services. Pero hindi lang yan. Pwede po silang mag-inquire about the different services ng Amusup. For example, Provident Fund inquiries, checking of requirements. We are open Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. and then also Saturdays, 8 a.m. to 12 noon. No? Kadalasan daw sa mga idinadaing ng ating mga Camarino ay ang pagkakaroon ng cardiovascular diseases, hypertension at diabetes. Pagdating naman sa mga bata, uso ang respiratory tract infection at dengue. One of the more common cases namin for surgery is usually mga gallbladder surgery, which is common among seafarers. No? Ang nasiservisyohan ng Seamen's Hospital Cebu mainly is, of course, Metro Cebu, which includes Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, and Talisay City.
May pasyente ring galing sa Central at Eastern Visayas at Northern Mindanao. Meron po tayong integrated audiovisual queuing which will include information campaign on the general information about AMOSUP membership, requirements for availing benefits in the different AMOSUP hospitals and other AMOSUP facilities. Pagdating naman sa mga equipment, like cardiac monitors, infusion pump, suction machines, mga bagong ECG machines. at kapag hindi available, nagbibigay sila ng referral upang makapagpagamot ang pasyente sa Siemens Hospital sa Intramuros. Ang Siemens Hospital Cebu ay nasa C. Vicinal Street, Umapad, Mandaue City, Cebu. Ang ating pong telephone lines sa trunk lines ay 032-236-6871, 032-236-6872, at saka 236-4773, at saka 236-4774. Kung may mga documents po na kailangang i-fax, ang fax po natin ay 032-346-2598. So inaanyayahan ko po ang mga gustong mag-avail ng ating Family Medical Dental Plan sa Siemens Hospital Cebu. Inaanyahan po namin kayong lahat na makaisa at sumali sa ating programa na gagawin sa Mayo 28, 29. Ayun, so lahat ng mga marino, anak o buong pamilya nyo, isama po para matuto ng Karate Do na i-handle po ng Philippine Karate Do League, PKL. Up next, yan ang Marino Iba Ka Caravan. Bigay todong kasiyahan naman ang hatid ng Yan ang Marino Iba Ka sa ating mga kamarino sa Sailor's Home. May kantahan, palaro at pagpapalago ng kanilang kaalaman. Halina, silipin natin ang kasiyahang ito. Sa Yan ang Marino Iba Ka Caravan, panalo ang lahat dahil di lang siksik sa papremyo, puno rin ng saya. Dumayo kami sa Sailor's Home Annex sa Intramuros, Manila upang aliwin ang mga marinong kasalukuyang nanunuluyan roon. Game na game sila sa ating mga palaro. O sige kuya, kaya mo yan. Hindi, si Mrs. Lu may anak eh. 20 years. Wow, okay. Bring me pinakalumang model ng cellphone. Go! Teka na kuya, harap kayo doon. Harap kayo dito pag pumunta kayo doon. Okay, ano to? 1100 ba to? Talaga namang mga palaban. Kaya sa kainan ng puto seko, hindi nagpatalo. Itong si Kuya, wala pang go signal. Aba, nauna na. Ay sir, teka lang po. O Kuya, kaya mo pa ba? Seryosong-seryoso ka ata sa pagkain ng puto seko. Sir, bakit relax ka naman dyan? Parang ayaw manalo ng prize. Mukhang mayaman na si sir. Aba, ilang saglit lang ay may winner na agad. Yan ang Marino, Iba Ka. Yan ang energy ng isang marino. Okay, ito na yung inyong prize. 1, 2, 3, 4, 500,000 pesos. Pero syempre, hindi lang sa kainan magaling ang mga marino, pati na rin sa pataninuhan. Paunahan po kayong sumagot sa tanong na tatanungin ko sa inyo. Okay po? Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning? Kidlat. Kung sa decade, merong 10 years at 100 years sa century, ilang taon meron sa leap year? Sir, pabilisan po itong sagot. Kuya Cesar.
Anong bukol ang makikita sa leeg ng mga lalaki? Go! Sis. Nagpapatawa lang naman pala itong si Kuya At pagdating sa final round, Kung ang ubo ay sa bibig, ano naman ang sa ilong? Sipon. Yun! No, sa English ang sipon. Cold. Wow! Best in English, no? Best in science pa. Request lang. May kiss. Oh my gosh! etong si Kuya, suave ang dating. Teka lang po. Beauty is in the eye of the... Man, lahat ng lalaki, tinitingnan yan yung mga beauty. Di ba? Gaya mo. Little red blank. Roses. Yun kasi yung ibibigay ko sa'yo. Binabati ko yung mga nagmamahal sa akin. At saka yung mga minamahal ko, gaya mo. 1, 2, 3, 4, 500. O siya, sige, pagbigyan na nga. So, ayun po, Tila bang walang inuurungan ang mga marino dito. Kaya naman pagdating sa payawan. Sige, igiling mo pa. At itong isa naman, aba, talagang malambot ang mga talika. Marino/traffic enforcer ang dating ng isang ito, Siyempre, hindi mawawala ang mga paraffol at freebies. Lahat ay nag-enjoy, kaya naman mga kamarino, abangan niyo pa kami sa mga susunod pang Yanang Marino, Iba Ka Caravan. Ang paghahanap ng trabaho ay hindi biro. Minsan, maghapon kang nakatayo. Pero hindi sa Seafarer Center. Dito, komportable na, marami pang libre. Mga seminars, workshops na siguradong makakatulong sa inyo. May regular job fair pa mula sa ahensyang accredited ng TOEA. In the forum, each candidate was given a chance to present their platform. Naging bahagi naman ang Yanang Marino sa adhikain ng Seafarer Asia Magazine na bigyan ng pagkakataon ang mga nais na mamuno sa ating bayan na ipaalam sa ating mga kamarino ang kanilang plataporma, ang kanilang mga plano ukol sa mundo ng maritima at sa mga marinong Pilipinong kasama na ang kanilang mga pamilya. Ang forum na pinamagatang Halalan 2013, boto ng marinong Pilipino na ginawa ng Seafarer Asia ay dinaluhan ng mga industry stakeholders. Nandito tayong lahat para mapaalam natin ano ba ang ating mga concerns at para directly rin natin ma-engage ang mga political personalities na alam natin na merong magagawa para sa future ng maritime industry. Candidate na ho tayo na ma-blacklist or ma-withdraw ang recognition ng EU member countries. So sana po ma-address din ito na kung paano natin tatapatan ang EU member countries. Napakalakas ng Filipino seafarers in terms of number, in terms of quality, in terms of qualification, pero kayang-kaya hong i-blacklist ng ating mga employers. Sana naman magawa ng paraan. Maraming salamat po. In the forum, each candidate was given a chance to present their platform.
I am a part of CHED for the last 12 years, although I am now on official leave because of this campaign. Ako'y CHED pa rin po at marami akong nagagawa dyan na itulong sa paggawa ng curriculum. I am the chairman of the committee and the chairman of Marine Engineering. Sa aming paggagawa, tuloy-tuloy po yan para natin mai-comply itong convention na ito. O kailangan po magkaroon ng genuine na legislation para magkaroon ng isang departamento na titingin sa kapakanan ng mga marino. Dahil po yung Executive Order 75 na pinirmahan ng ating presidente ay ito po ay isang matatawag nating quick fix dahil ang bawat ahensya po na tinamaan ay mayroong sari-sariling batas to. There ought to be a law which would establish an agency to regulate the amount of remittance fees para hindi naman na abuso na exploit ang ating mga OFWs and seafarers. Matama namang pinakinggan ng mga manonood ang pagsasalita ng mga kandidatong umattend sa convention hall ng AMUSUP. Ang magkaroon ng isa pong body na humahawak po ng mga pangangailangan at concern po ng mga seafarers, hindi lang po pagdating sa registration, hindi lang po pagdating sa bilak na ilalagay din po under that administration, kundi pati pa po sa ibang mga bagay na magiging mas efficient po ang pagpapatakbo ng industriya, at ito po ang hinahanap ng EU pagdating sa pagbibigay ng sertifikasyon. There is an absence of a national labor export policy. Kaya tayo may problema sa OFWs. Up to this time, we are denying that we are exporting labor. Yan yung problema natin. Wala tayong comprehensive national labor export policy. Kaya sabog-sabog ang mga regulations. Malaki ang pakinabang mo sa Filipino seafarers at saka OFWs. Sila ang savior ng ating economy. Pagkatapos, saan ka? Kapag halimbawa kailangan nila ng SSS loan, wala ka. Pagkatapos ng presentation, tanungan portion naman ang ginanap. Na meron na po ba kaming dapat paglagyan after namin makapagtapos ng aming pag-aaral? We have a presidential decree regarding marine pollution within the country. So I would just like to hear what these respectable people intend to do about this to make sure that this presidential decree will be observed. Mga katanungan na mabilis namang nasagot ng mga nais maglingkod sa bayan. But politics always come into play in any good deed that government does. That's why, ang tawag ko palagi sa inyo, sana kung gusto natin talaga ng pagbabago para yung mga talagang tamang batas natin na i-implement ng tama, yung mga apelyidong dati dyan, palitan nyo na lahat. So kung gusto natin ng puro service type of economy lang, and then we produce more mariners, we produce more call center agents, no? Sa darating na Lunes, may pagkakataon na po tayong iluklok sa pwesto ang sa ating palagay ay makakatulong sa pamilyang Pilipino. Again, we wish to remind you to vote according to your conscience. Vote wisely mga kamarino para sa bandang huli, hindi po tayo magsisisi. Gamitin po natin ang ating karapatang maghalal para mabago ang takbo ng mundong ating ginagalawan. Good luck po sa mga kandidato at ang nais po lamang ng yan ng marino ay mailuklok ang tama sa pwesto. Marichelia would like to thank Dr. Almon Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch with hotline 332-8604. Life is sweet talaga basta kapiling po natin ang ating mga mahal sa buhay. At bago po tayo magtapos, nais ko pong batiin ang aking butihing ina. At syempre, pasalamatan na rin siya. Siyempre. Okay. Happy Mother's Day, Mama! Muchintie Kwaile. Ayan. Ang galing mo. German yun. Yeah, German. Sige, ako naman English na lang. English. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. We hope that you enjoyed our show. And if you have comments and suggestions, please let us know. Samahan niyo po kami sa susunod na Sabado, 11 o'clock, kasabay niyo po sa pananghalian. Dito lamang po yan sa Telebisyon ng Bayan, PTV4. And do visit our website, www.yanangmarino.com for maritime issues and updates.
Don't forget to like us on Facebook and follow us on Twitter. Mariyaw po sa akin sa Twitter at Facebook. Pwede nyo rin kaming panoorin through live streaming. Just type www.ptv.ph. Happy weekend mga kamarino. See you again next week. But for now, Anchors away. Bye-bye. This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.